Kasama natin si Yusek Ann Sevilla ng Department of Education. Yusek, magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon, Kuya Daniel, sa mga nakikinig at nanonood ng Serbisyong Bayanihan. Good afternoon po sa inyong lahat. Yusek, ang ating pasukan ay matutuloy po ba at paano ang bagong normal natin? And ano ho ang mga adjustments natin na ginagawa ngayon, Yusek? Opo, Sir Daniel, thank you very much, no? Unang-una sa opportunity na ito kasi we have to explain that when we say that we are opening the school, hindi naman po natin inoobliga na pumunta ang mga mag-aaral at guro physically sa eskwelahan. Ang ating lang po ino-open ay yung pong kalendaryo, yung umpisa ng ating mga activities. At marami po tayong pwedeng gawin when we start the school ay wag po tayo mag face-to-face or hindi po pupunta ang mga bata at estudyante at mga guro sa kanilang mga eskwelahan, pero pwede po natin gawin ang mga alternative delivery approaches or mode. At ito po yung sinasabi namin na mga online platform, pero hindi po lahat ay kaya yung online. Meron po tayong modular, meron din po tayong staggered or clustered class scheduling, at meron din yung homeschooling. Lahat po ito ay magdedepende kung ano po yung sitwasyon sa lokal o lokasyon ng ating eskwelahan at kung ano po yung kapasidad, ano po yung capacity na po pwedeng gawin ng mga approach na hindi naman po kailangan na face-to-face. Yusek, dito po sa ganitong situation, napaka-importante ng atin pong mga internet connections. Meron ho bang mga adjustments or pakikipag-ugnayan din tayo sa mga service providers natin ng mga telecommunication companies o yung mga dapat na magkaroon tayo ng mga data access, itong mga internet access na ito? Meron po bang mga adjustments dito para mabigyan tayo ng mas maganda pong linya, Yusek? Tama po, kasi sabi nga natin sa online learning delivery ay nakasalalay po tayo sa gaano kalakas, gaano ka-stable, gaano kalawak ang merong internet at wifi. So even before the pandemic, even before the COVID happened, ay nakipag-kausap na po ka namin ang DICT. Meron po tayong DepEd Computerization Program. Ito po ay continuing, matagal na po kami nagsimula. Kaya ang mga eskwelahan natin ay may mga computers na at may mga LCD TV na po sila. Right now, we have the DepEd Commons. Ito po ay isang website kung saan pwedeng pumunta ang mga bata. Nandun po ang kanilang mga eskwelahan. Isa na po namin ang private school, kasali na po sila dito. Ang DepEd Commons po ngayon ay ginawa na hong libre ng Globe, Smart at PLDT. Kami rin po ngayon ay nakikipag-usap na sa mga TV and radio networks. Dahil yung mga walang internet ay ating pong susubukan na maabot sa pamamagitan ng radyo at TV. Ang mga networks at telecommunication networks ay nakikipag-ugnayan na po sa amin at kailangan po talaga natin ng magbayanihan. Napakaganda ng inyong programa dahil ang edukasyon ay kakailanganin ng bayanihan. Hindi po kaya ng gobyerno lamang, ng DepEd lamang. Kailangan po ng local government units. Meron po silang SEF, Special Education Fund, na po pwede nating magamit para po ma-align or ma-shift na po natin yung mga resources natin papunta sa mga learning delivery na hindi na po yung tinatawag na normal or common. Kailangan po nating maghanda dahil pati po ang mga magulang ay kailangan na rin pong i-train, i-capacity dahil maraming pong pagbabago ang nangyayari sa tinatawag na new normal. Hindi lang po yung internet, Kuya Daniel, kailangan din po ng mga guro at mga bata at I think bawat bahay, yung gadget na tinatawag. Dahil paano sila makakakonek kung wala rin silang mga gamit. Mismo ang aming mga guro, hindi naman 1:1 ay meron na hong laptop ang aming mga guro. Malayo pa po. Malayo pa po ang ating tatawirin para magkaroon ang bawat 25 million na mga public school learners at about 1 million na mga teachers mabigyan ng ganitong 1:1. So, kaya nga po ang sabi namin, mix po ito. Mix ng face-to-face, pero hindi po araw-araw. Maaaring isang beses, 2 beses, 3 beses, isang linggo. Depende sa inyong pong health situation at kung ang inyong local government unit ay may mga protocol, susundin po natin yan. Sila po ang mauuna, ang health, safety, and protection.
Biglaan po ang nangyari, Kuya Daniel. Lahat po ay I think hindi handa. At pero wala po tayong pwedeng gawin kung hindi dumiretso. Hindi na po tayo pwedeng tumalikod. May mga ginawa na po tayong initial steps. Pero right now, we are thinking and we are proposing that June, July, and some weeks of August will be the preparation for the shift. Kaya po ang proposal ng DepEd ay end of August ang ating pong pag-open ng eskwelahan. Kasi po, kailangan natin maghanda. Marami pong paghahandaan at kami po ay hihingi ng tulong even to the media dahil isa ho kayo sa magiging effective way of communicating to our parents, to our learners. Yusek, sa given the situation, magkakaroon po na ba kayo ng leniency doon sa mga eskwelahan na mag-adapt na sila ng own system of this online education na kanilang gagawin as well as yung kanilang mga homeschooling program? Kasi before, meron po rin kayong mga striktong panuntunan dito, no? Na ang isang halimbawa private school, I cannot just like simply go on an online education if they will not be kumbaga ay complying doon sa talagang strict rules ng DepEd. So ano po ang inyo po ngayon ditong adjustments with regard to yung pong pagpo-formalize nito sa mga eskwelahan, Yusek? Last week lang, Sir Daniel, ay nakipag-meeting kami sa mga various organization ng mga private schools. So ito yung sinasabi na work from home is more work. In fact, ito nga po, even our communicating has improved. Kasi dati phone touch tayo, now we can see each other. Yung po mga asosasyon ng mga private school ay nakausap na namin. And they are also looking into the shift of the online education and even homeschooling. Right now, ang lokasyon po ay Department of Education in particular is revising the guidelines and the direction and the policies of online learning and homeschooling. Mag-i-issue po kami ng mas malinaw na patakaran para po ma-regulate natin, para pare-pareho po yung ating pong ma-attain. Hindi po kasi po pwede na basta-basta na lang na mag-online at hindi po na-regulate. So, una ay we will give the assurance that kailangan naka-align pa rin ito sa gusto natin na competencies or curriculum. Pangalawa, kailangan po may consultation with the parents kasi mahirap din po yun na bigla na lang mag-ship at ang mga parents ay hindi handa. So, meron din hong transition plan at of course may monitoring. Gagawa po ang paraan ng DepEd na ito pong sinasabi natin ay for the private school, no? Dahil nagsimula na sila noon pa eh. In fact, konti na lang po ang aayusin dahil meron na po kami mga alam ng mga private school na nakikipag-communicate at ang kanilang mga assignment ay through online na rin. Ang malaki pong pagbabago will be in the public at marami po kami. We have about 47,000 public schools na kailangan po namin na turuan, gabayan at bigyan ng polisiya para po kung sakali man nalilipat na sa online ay meron ho tayong pare-pareho na sukatan. At pare-pareho na alam din ng mga magulang kung yung ginagawa ng kanilang mga anak at yung mga pinagagawa ng mga guro ay angkop sa gusto nating puntahan na curriculum. Alright. So, yun hong papel ng mga parents dito, no, sa sinasabi nga ninyo, ay very crucial din dahil sa, alam naman ho natin ngayon, karamihan ay parehong mag-asawa, nagtatrabaho na. At hinahatid lang yung anak sa eskwelahan. Pagkatapos parang ginagawa na nga din na na para bang daycare na nila habang sila ay nagtatrabaho. So, papaano ang adjustment doon sa hindi makakapag-proctor ang isa sa mga magulang doon sa anak or maaaring merong 4 na anak ay magsasabay-sabay halimbawa mag-aaral? Parang problematic po. Paano po natin tinitignan itong ganitong situation, Yusek? Actually, ito pong learning continuity plan, when we drafted this, ang malaki po na factor dito ay yung mga magulang. Even the guardians, no? Kasi yung iba po ay may mga magulang na talagang, sabi nyo nga, nagtatrabaho. Ang isang factor sa Philippine culture ay may mga OFWs pa nga na wala talaga sa bahay.
Yung iba naiiwan sa mga lola, lolo, tiyahin. Mas malaking problema, Mm. Kuya Daniel, yung literacy rin ng pag-iiwanan. Kasi in the Yes. provinces, mismong mga guardians or magulang ay hindi marunong magbasa, hindi marunong magbilang. So, yun po yung big challenge na talagang nakikita po namin. Una, kailangan po natin ng deeper orientation, capacity Mm. building. So, hindi po mga guro lang ang amin pong ititrain. Isasama po namin dito, kailangan namin ng Parents Teachers Association. Ang mga magulang ay kasama po sa bibisitahin ng mga guro ngayon. Kasi kailangan po Mm. namin silang bigyan ng gabay para malaman kung ang mga bata ay ginagawa yung mga follow-through ng mga procedures na ipagagawa natin sa bahay. Isa pong Mm. malaking challenge. Pero sabi nga natin, bayanihan, hindi po ba? So ito po yung hihingin po namin na suporta, kooperasyon sa mga magulang. Mag-iiba po ang sitwasyon ng inyong mga anak, pero ang pinakamalaking pagbabago ay kayo mismo. Dahil tama, Mm. ako mismo may anak ako at parang sa akin, pag nasa eskwelahan siya, kampante ako dahil nakakapagtrabaho ko, dahil alam ko na nagagabayan siya. Pero sa bagong approach na mangyayari, kailangan din po mag-adjust ng mga magulang. Hindi ho natin ini-expect na yung ating unang mga buwan sa pag-implement ng ganitong bagong new normal nga na tinatawag, magiging perfect ang lahat. Kailangan lang ho nating magtulungan, kaya po kami ay, ang aming pong Secretary Liling Briones ay magpe-present sa IATF kasi ang Mm. unang-unang mensaheng sasabihin, ang edukasyon ay hindi ho pwedeng gobyerno lamang. Ito po ay kailangan ng tulong ng lalo na ho, pinakamalaki ang magulang, yung guardian na kasama ng mga bata. So, mapapasama po sila sa aming programa, stakeholder engagement, change management, capacity building, mind setting. Ang una lang po namin hihingi sa kanila yung learning space ng bata. Gaano man tong kaliit, gaano kapayak, alam naman natin iba-ibang sitwasyon ng pamilya, pero kailangan po maglaan ng isang sulok, isang lugar sa inyong bahay para po ang bata ay nakakondisyon na siya ay mag-aaral dito sa lugar na ito. At bibigyan po natin yung module. It can be a module, it can be online, it can be TV or radio, or bibisita ang guro. Kailangan po na makondisyon natin ang mga bata. Yung suporta po ng magulang siguro at the first level is giving them the learning space. The second level is giving them the assurance na magiging normal pa rin tayo. Alam niyo po yung anxiety ng mga bata ngayon, lalo na hindi po natin na-end ng tama yung school year. Marami po sa kanila na may miss ang kanila mga kaklase, mga guro, Mm. mga kaibigan. Kailangan po na bigyan po natin sila ng emotional support at saka yung assurance na ang pag-aaral, wag din po natin masyadong ipilit, na baka akala nyo yung buong subject ay ibibigay natin ngayon. Isa rin po yun sa pagbabago. Pipili lang po tayo ng mga subjects and competencies na kailangan nating makuha. Ang amin pong iniisip ay babalik din naman tayo sa normal. Hindi nga lang natin alam kung gaano katagal ang ating hihintayin. Pero let's make use of this opportunity na yung value education ng ating pong pagtuunan. So isang rin po yun sa ipe-present ni Secretary. We have been asking where is good moral and right conduct, the GMRC, and yung pong edukasyon sa pagkakatao. Ito po yung pagkakataon na siguro bibigyan po namin ng pansin or focus ito dahil sa magulang at sa bahay po, mas matututunan ng bata itong mga moral values and good conduct. Depende po sa level, nag-change na po kami ng aming mga learning modules. Yung mga leksyon, hindi rin po ganun ka serious ang gagawin natin. It can be progressive, ibig sabihin depende sa bata. Ang isa pa po magbabago, Sir Daniel, is yung examination and assessment. So, ang ating pong pag-exam o pagtetest sa mga bata, hindi na ho natin alam kung bata ang sasagot dahil nasa bahay na siya. Hindi na rin ho natin ito gagawin na identification or multiple choice, but more on performance and more on the yung reflection ng bata. Ang gusto rin mo namin na makita or ine-expect namin pagbalik natin sa normal na edukasyon or formal schooling, yung interest ng bata ay hindi po bumaba. Yun po ang ating pong pinag-iingatan. Kasi kung mag-stay po tayo na idle at yung mga bata ay walang gagawin, yun nga po yung isa na hinihinga namin ng tulong kayo sa media. Alam namin na maraming mga magulang ang
ang natatakot na palabasin ng mga bata at ayaw nila, sabi nila ayaw nilang magpunta sa papag-aaral. Pero pwede po natin itong gawin unti-unti at hindi naman ganun ka formal pa agad. Mag-shift lang po tayo. Ang hinihingi lang po namin, yung interest ng bata sa pag-aaral ay ating pangalagaan. Yan po yung suporta na hihingi natin sa magulang. Yung interest po nila ay alagaan natin. Alright, Yusek, parang looking at the positive side of it, ano po, kasi hindi nyo natatanong, way back, matagal na po, actually, hindi pa hindi pa Secretary Briones, panahon pa noon, ipinopropose ko na po ito na actually I even offered one of our channels na magkaroon ng accreditation na yung accreditation ng ang manonood ka sa TV, may mga subjects sa television, basta't naka-enroll ka doon sa... Kasi ang isa pong nakikita ko noon ay yung matugunan yung kakulangan sa classrooms. Kasi with this, parang ito naman ngayon yung siguro positive point dito na kasi kulang tayo ng classrooms, kung may ganito tayong mga online na pwedeng magawa, it will actually solve one problem, yung kakulangan natin sa classrooms. Kaya nga lang, sabi ninyo ay yung pag-a-adjust, dahil kagaya ni Miss Annie namin dyan, hanggang ngayon po, ang hinahanap pa rin telegrama, ang hinahanap pa rin gamitin makinilya, mga... ang tinitingnan ko lang hindi ba natin ngayon pinagpaplanuhan, ma'am, ito in a much longer parang direction na makapag-adapt na tayo dito continuously, na ma-incorporate na natin ito to solve the problem of lack of classrooms. Na kasi kung pwede naman pala natin na magagawa yung ganito, so why just concentrate on the time na meron lang tayong crisis, hindi ho ba natin tinitignan ito in parang in a much parang broader scope, Yusek? Opo, in fact, longer term and broader stroke talaga ang ating direction. Kasama po yan sa ginagawang review, revision, and improvement of our homeschooling policy. Ito po yung sinabi nga natin na we have to change but we have been really pressured to do it now. Yung pong change ay inuunti-unti natin dahil sa culture at yung pong preparation na kailangan. Pero ito po ay isa sa mga effect ng nangyaring public health situation natin. And sabi ko nga po, wala na tayong pagpupunta, hindi tayo pwedeng bumalik. Kailangan na ho natin itong harapin. At yung homeschooling policy, kahapon lang po, ay nagkaroon ng management committee together with all the regional directors at lahat po ay nagbigay ng magandang suhestyon kung paano natin ito pwedeng gawin. Ang kagandahan, Kuya Daniel, I think it's inherent in the Filipino values and strength. Lahat po ay nagsasabing kaya natin itong gawin. At lahat ay nagsasabi na may capacity ang bawat rehiyon na gawin ito. In the National Capital Region, I think advanced tayo dito in terms of technology, in terms of homeschooling. Marami na ho ang nagpa-practice ng homeschooling dito. They are looking forward na ito po ay maituro sa ibang rehiyon. Ang kailangan lang po natin talaga ay magkaroon ng framework at yung regulated policies dahil ayaw din naman natin na yung kalidad ng edukasyon ay masakripisyo dahil lamang sa gusto natin na magtuloy-tuloy. So lahat po ay babalins. Ang laro po ngayon ay yung pagbalanse ng ating pangangailangan at pagbalanse ng lahat ng gustong tumulong. Bayanihan nga. So, babalik tayo dun sa bayanihan at I'm very happy that your program is really the advocacy that we are now looking into. Ang frontliners po ngayon ay ang mga health workers. And we really do look forward na sila ay talagang mga bayani natin. In 3 months time, lalabas na po ang mga frontliners namin. Ito po ang ating mga guro na hihingi ng tulong at aabot sa inyong mga kamay, lalo na sa mga magulang, sa mga local government unit heads, sa media partners. Kami po'y kakatok sa inyo kasi pagtutulungan po natin itong gawin. Hintayin niyo lang po ang aming mga bagong mga policies at mga advisories and guidelines.
Kailangan lang po namin sumunod sa protocol. This has to be presented to the IATF. I know marami pa pong mga tanong sa mga gusto namin gawin. Hindi lang po namin sinishare pa yung mga detalye dahil kailangan po namin humingi ng clearance kung ito ay una, makakatulong Mm. ba sa gusto natin na health protocol. Mm. Pangalawa, safe po ba ito sa lahat ng mga stakeholders? Kami po ay susunod kung ano po yung magiging payo ng ating health department at ng local government unit. Pangatlo, yung resources na pagkakailanganin. Marami po nagtatanong, di ba, sabi nga nila, hindi lahat may online capacity. Hindi rin po namin pipilitin na lahat ay magkaroon dahil alam naman natin na yung supply is not enough to give everyone that the requirements that we need. Alam din natin na kailangan unahin natin yung pagpapagaling at pagproteksyon ng ating mga pamilya at community. So kami po ay susunod lamang, pero meron po kami mga pinrepara. Marami po kami preparations at kami po ay nagpapasalamat dahil ang edukasyon ay interes ng lahat. Hindi lamang ng gobyerno at ng DepEd. Lahat po ay gusto na magkaroon ng edukasyon. Kaya I think we really look forward to a better bayanihan in terms of how we will deliver the education in emergencies like this. Kagaya na sinabi nyo rin, longer term na po ito. Hindi lamang tuwing may pandemic. Alam na, ayaw natin na may pandemic, pero ang calamity, ang disaster, it happens when we least expect it. So sa susunod, at least ready na tayo. Alam na natin kung paano tayo mag-shift from formal to alternative learning. Ito po yung tinatawag na flexible learning para hindi po lahat ay nagkakaroon ng anxiety or hindi lahat ay nag-aalala kung paano ng pag-aaral ng kanilang mga anak. Pag-aaral din po ng lahat ito, hindi lamang ng mga estudyante, kundi pati ng mga magulang. Tsaka mababawasan na po siguro niyan ang mga yung mga suspension of classes dahil may baha, dahil may bagyo, parang marami na tayong magiging alternative. Makakaasa po kayo, Yusek, na katulong po niyo po kami dito sa anumang paraan na maaari pong maibahagi ng ating himpilan, ng ating pong serbisyong bayanihan ay magpapatuloy po ito. At gusto ko rin pong i-offer na sa inyo ang isang pinaplano po namin dito ay mag-put up naman ng isang program para po sa mga magulang for the orientation na sila po ay maging bahagi ng education system natin ng atin pong mga anak dahil sa sila po ang magsisilbing gabay na sa bahay kung sakasakali na tayo magkakaroon ng mga online at yung lahat ng mga iba-ibang mga bagay na gagawin nila. At least po ay magkaroon ng exposure yung mga magulang, lalo na sabi nyo nga minsan sa lolo't lola, kung minsan po kailangan na rin mag-adjust natin dahil meron na kaming kumbaga ay sa millennials at saka sa Gen Z malayo na po kami, parang kumbaga kailangan ng mag-catch up din when it comes to technology and all other things that can be used para po sa education naman ng ating pong mga kabataan. And makakaasa po kayo na bukas ang ating himpilan, anuman po ang aming maipaglilingkod, just let us know, and even in the dissemination of information and kung anuman po ang iba pang maaari po naming magawa, Yusek. Kasama niyo po kami sa laban na ito. Salamat po sa inyong pagkakataon. Sana wag niyo kami ring pagsawaan every time na mayroon kaming mga queries at mga gustong malaman from your end ay kakalampagin po namin kayo para magkatulong-tulungan po tayo maipaabot directly from your department yun pong mga information nang hindi naman din maging misguided ang atin pong mga kapwa-tao, ang ating fellow Filipinos. Maraming salamat po, Yusek. Kami po ituwang-tuwa. Marami po ang pasasalamat